And to talk more about their final preparations for the November 30 protest, we have Rafaela David, President of Akbayan, joining us this morning. Magandang umaga. Welcome to Morning Matters. Good morning, Gretchen. Good morning din sa mga tagapanood natin ngayong umaga. So Akbayan is not calling for the resignation of President Bongbong Marcos. Just to confirm with you on that, and where are you, is your group on the transition council that is being proposed and tossed around? Kami po sa Akbayan, kasama na rin yung mga miyembro at gayon din iba't ibang kakabahagi ng trillion peso march. United po kami sa panawagan. And we will go where the evidence leads. Kung ang ebidensya will clearly show sino ang pinakasangkot dito sa issue na to, we will call for the necessary accountability measures that is warranted. Halimbawa na lang yung mga paratang ni Zaldico, ang panawagan natin dyan, umuwi na siya at to take under oath yung testimony niya, kasi mahirap naman kung sa TikTok lang at sa Facebook siya naglalabas and anyone can claim yung mga sinasabi niya and the allegations are serious. Pero klaro din sa atin sa Trillion Peso March na hindi lang ito usapin ng isa o dalawang pamilya, kasi on the one hand, kailangan naman din talagang magpaliwanag at panagutin si Marcos doon sa kalakihan ng korupsyon sa ilalim ng kanyang administrasyon. Gayon din, hindi naman tayo papayag na ma-hijack ni Sara Duterte yung panawagan natin sa pananagutan. Ang klaro dito, hindi pwedeng bangayan ng Team Kadiliman o Team Kasamaan yung galit ng mamamayan, kaya ang panawagan ng Trillion Peso March at kasama ang Akbayan dyan, konteryahin natin yung ugat ng problema. At ang mensahe natin sa November 30 ay end political dynasties. Kasi mahirap, parang naiipit tayo sa clan wars ng dalawang pamilya. Ang mahalaga, tingnan natin paano ba masusolusyonan once and for all yung corruption ito. Kasi mahirap kung paulit-ulit yung nangyayari, magbabago ng leader, pero ganun din yung modus operandi. So, we end corruption by hopefully ending dynasty and pass anti-dynasty bill. Gayon din yung panawagan ko natin sa March ay talagang yung kaso. Kasi may mga nakita tayong developments. Especially may mga na-arrest na at ngayon din may several cases na nakasalang. We're hopeful na tuloy-tuloy ito. At sana ay, hindi lang sana yung mga dilis nga, sabi nila, hindi maliliit na mga DPWH personnel lamang or officials. Hopefully yung mga talagang pinakamatataas na accountable ay talagang tuloy-tuloy yung kaso din sa kanila. Kaya mahalaga ang public pressure, mahalaga yung November 30, lumabas po tayo sa EDSA para ipakita na nagbabantay tayo para siguraduhin hindi ito for show lamang, pero tuloy-tuloy ang pananagutan under the investigations ng ICI and other relevant agencies. So just to be clear, hindi po kayo para sa isang transition council? Tayo kasi ay we warn against possible extra-constitutional calls that will only benefit halimbawa yung mga unelected junta, at naririnig natin maraming nananawagan sa revolutionary government or civil military junta, at tayo po ay naniniwala na ang kailangan natin gawin ay palakasin ang ating demokrasya, palakasin ang ating konstitusyon, at kasama po dyan yung pag-i-ensure na we strengthen our electoral systems against political dynasty. Oo. Kahapon kasama namin dito si Bayan Chairperson Teddy Casino. Pinaliwanag niya itong Transition Council na pinapropose nila, na posible naman daw na magawa yan legally. Kapag bumaba yung presidente at yung vice-presidente, magsabay sila, tapos pwede raw mag-issue ng for example, the Senate President will head that Transition Council, pwede mag-issue ng EO to form the Transition Council, composed of workers from different sectors, representatives from different sectors. Hindi po kayo naniniwala na posible yung gano'n? Paano kayo makaka-ayun ko yung ano ko? Bukod sa ang daming nung senaryo na yon, magre-resign si Marcos, magre-resign si Sara, ay ang constitutional
path, kapag nangyari yon, again, ang daming if, ang constitutional path ay magkaroon ng snap elections within 45 to 60 days. So, yung nakikita natin na Transitional Council, maraming mga tanong kasi, sino bang uupo dyan? At ano ang nagiging pamamaraan? So, yan ba ay elected? Or yan ay pipiliin lang ng ilang mga tao? So, ang daming mga question, and it will open us to a risk of an unelected council. At yun na nga, lalo na kung merong mga military adventurers na gusto pang i-hijack yung galit ng mamamayan, parang ang daming pwede at posibleng mangyari doon sa scenario na yan. Ang nakikita natin, instead of risking our democracy and our constitution, kailangan palakasin natin yan. Kasi kung halimbawa gusto nating tanggalin ng isa o dalawang pamilya, pero paraan para lahat ng political dynasties ay ating once and for all matuldukan lalo na tuwing election, and that will open up our elections to ordinary citizens, to people who want to engage in governance. Kaya kung tutuusin, ang pinakamadali at transformative na way forward ay finally, magpasani tayo ng anti-dynasty law. Kasi sila naman yung nandyan sa posisyon na nangungurakot at nagtatakip sa mga pangungurakot ng kanilang kamag-anak. At nasa konstitusyon natin yan. At meron tayong unique opportunity na i-pressure ang ating Kongreso, Senado, na nagsabing bukas sila sa isang anti-dynasty legislation. I-put natin itong clear path forward para sa pagbabago sa Pilipinas. Speaking of political dynasties, no, talagang matingkad ang problemang yan. Lalong-lalo na dito sa kinakaharap sa mga investigasyon. We have the president, of course, he is, in terms of command responsibility, the highest in the accountability chain. And you have his cousin, Martin Romualdez, involved dito po sa probe na ngayon ay sinasabi nitong umaga lang ni DPWH Secretary Vince Dizon na meron pong recommendation of plunder, graft, and indirect bribery charges against him. But they all say the same thing, no? We will go where the evidence leads. And you also mentioned that same line, we will go where the evidence leads. Ibig sabihin, tiwala po kayo na kaya imbestigahan ng isang presidente yung kanyang kapamilya in the same way that the people under him that he assigned, tiwala po kayo na magkakaroon tayo ng patas na investigasyon kahit na pamilya na yung involved here, including his own son, si first son, Sandro Marcos. Yun ang test na kailangang ipasa ng administrasyon na ito, na dapat walang pamilya pagdating sa investigasyon, no sacred cows, no cover-ups. Pero yan po, hindi ibibigay yan sa atin ng ICI o Malacanang. Kailangan po natin i-pressure na siguraduhin nila na talagang siniseryoso nila yung investigasyon na ito at hindi makakatakas yung ilang mga kapamilya nila. Kaya very important po yung panawagan natin. Ipasa na yung ICI bill. Ito po ay batas na sinalang ng akbayan kasama ni Congressman Laila de Lima, isa po sa talagang nanguna dyan, para siguraduhin may meeting yung ICI at gayon din talagang transparent yung ICI proceedings. Kaya very important, bantayan po natin ito. At yung pronouncement na pati si Martin ay may recommendation na mag-file ng case daw, ay dapat siguraduhin natin hanggang sa finish line, umabot yung mga filing of cases na yan. Kasi kung hindi, baka mamaya akala natin ay may case na at gumugulong, yun pala ay natutulog sa pansitan. So, very crucial at this point. Hindi yan ibibigay sa atin on a silver platter. Kailangan nating mas maging mapagmatsyag and to be vigilant in the face of all this. To be very clear, no, this is all within the same system that has allowed, the same broken system that has allowed corruption to fester from different sides, no? And your group is still believing in that system na kaya pang ayusin ito. Actually, Gretchen, yun nga rin yung mensahe natin. Broken ng system, paano natin siya ita-transform?
Gusto ba natin siyang sirain? Or gusto nating puntahan yung root cause? Kaya para sa atin, in a broken system, systemic din dapat ang response. At kasama po dyan yung transformative reform of a dynasty prohibition law. Ibig sabihin nun, an anti-dynasty law will change the rules of the game. Imagine kung bawal nang tumakbo yung kamag-anak ni President Marcos, kung hindi na pwedeng tumakbo ang magpipinsan sa national at local, kasi po dun sa final nating anti-dynasty law, yun na po yung para sa amin napakahalagang reset button. Kasi hindi lang natin sila matatanggal ngayon, kasi po ang resign all, changing of the guards lang po yan ha, hindi po yan changing the system. Pero yung anti-dynasty law, actually po, it's a very transformative, it's a radical reform. Hindi lang isa, hindi lang dalawa ang matatanggal, lahat po sila. So we can catch them all by making sure hindi na sila makakatakbo pagdating ng eleksyon. At hindi na pwede yung mga isang mag-asawa, tapos sila yung vice mayor at mayor. Kita po natin na hopefully ay yung mga matatabang political dynasty once and for all ay mawala sila sa political system natin. At ang makapasok, yung mga ordinaryong mamamayan. So we actually think that this is the most important reform to our broken system. It will transform it rather than break our democracy. Well, talking about changing the guards in that system, no? Senator Risa Hontiveros has said that she is open to running for president and or vice president in 2028. Is she already trying to build the slate, and sino-sino mga tinitignan? Dahil sabi niya, this will be greater than the Kakampinks, and she will build the most winnable slate for the 2028 national and local elections. Tayo po ay syempre saludo sa lahat ng reforma at gayon din sa leadership ni Senator Risa Hontiveros. Siya po yung Pogo Buster natin dito sa Pilipinas. Imagine, hindi natin nakita na yung ganong klaseng malalaking pag-abante sa pagprotekta ng ating mga kababayan ay posible, and at leading that charge is Senator Risa Hontiveros. And we're hopeful that through her leadership, ano man yung maging cast of characters, kasi hindi pa rin klaro ano yung cast of characters pagdating ng 2028, ay committed po tayo ang akbayan at gayon din yung iba pong mga grupo na bumubuo ng democratic opposition na dapat maghanda tayo in building a counterpole. Kasi hindi naman pwedeng ang pinagpipilian natin ay team kasamaan at team kadiliman. Parang sa dulo, talo ang mamamayan. At mahirap din kung ang papapiliin sa atin ay mga extra-constitutional means na hindi naman din nagpapalakas sa ating demokrasya. Kaya po ang klaro po ang ating mission in the next coming weeks and months, palakasin po natin yung demokrasya natin, ibanin yung political dynasty, at buuin yung alternatibo na kasama si Senator Risa Hontiveros at yung iba po pong magiging part ng cast of characters na yan. Sana po ay mahanap natin ng sama-sama, kasi yan po ay hopefully it's a process na kasama yung iba't ibang miyembro ng Democratic Coalition na kasama ang bayan at tumutulong din buuin itong billion peso march movement kontra sa corruption, kontra sa dinastiya. So, dagdag pala, Gretchen, yung mga candidates na yun. Yung mga candidates na yan, dapat sila ay mga anti-dynasty candidates. Hopefully, ay mas marami sa kanila ay bumubuo at kasama natin ay nire-representa din buong mga tutumpusyon ng mamamayan. So, ibig sabihin, wala na dito sa slate, wala nang pag-asa yung mga magkakapatid sa Senado. Katulad na lamang ng mga Tulfo, ng mga Cayetano, ng mga Ejercito, Estrada. Wala na pong pag-asa yan kasi sabi mo sana anti-dynasty candidates itong nasa slate ni Senator Risa. Well, ang sabi nga natin, sana mapasa na yung anti-dynasty law para in the first place that dilemma will not be part of our calculation. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga dapat family franchise ang posisyon. Ang hirap, may mga tatlong magkapatid, magkamag-anak sa Senado pa lang. Isipin natin sa lahat ng mga local governments, ganyan din. Kaya very important ipasa yung batas na to, and hopefully when we create our slate going to
2028 ay talagang they represent the people, not their family interests. Okay, so ngayon hindi pa sila out kasi kasama pa sila sa calculation kasi wala pa yung batas eh. Oo. Well, basta sa atin, ang klaro, united tayo sa mas malalim na demokrasya para sa mga mga. Nagsisimula na ba mag-organisa si Senator Risa para sa 2028? Well, para naman sa akin, hindi tumigil si Senator Risa palakasin ang Democratic opposition in the Philippines at nakasama natin siya in multiple rounds sa iba't ibang electoral battles at tuloy-tuloy naman yung pagpapalakas ng Democratic opposition na kahanay natin. Okay. Si former Vice President Leni Robredo has clarified that she's not going to the trillion peso march. Is that correct? Do we confirm that even in the Naga chapter of this rally? Kung tama po yung aking huling balita, mukhang sa Naga ay sasama po si Mayor Leni, pero maganda pong, mas maganda sigurong tanungin din yung kanyang grupo about that. That being said, ang trillion peso march po ay nationwide. Hindi lang po ito sa EDSA People Power. Meron po tayong around 100 areas na kasabay, o yung iba po baka mauna, na magkakonduct ng kanya-kanyang trillion peso march movement nila. Which means, kung saan man po sumama si former VP Leni, at gayon din yung iba't iba pang mga kababayan natin, kasama po natin sila sa ating pagtindig at kaisaang diwa ng trillion peso march. Posible bang makita natin magsanib puwersa itong si former VP Leni at saka si Senator Risa? Mas late na yun. Well, magkasama naman po for the longest time ang ating mga hanay. At alam ko po, sa dulo, magkakasama pa rin tayo hanggang 2020. Wala namang rivalry kasi syempre, may, kumbaga, sa torchbearer, di ba? Iisa lang yun eh. Naku po, yung mga nakikita natin online, baka kailangan po natin i-review, pero ang klaro sa atin, united po ang mga kasama natin in the democratic movement, at ngayon habang nag-deliberate, ano yung pinaka-best na path to victory going to 2028 ay magkakasama po din natin sasagutin ano yung mga next steps para siguradong hindi na kailangang mamili ng tao-bayan sa mga false choices na hindi naman talaga sila ipapanalo pagdating sa gobyerno. You mentioned 100 areas for the trillion peso march, but the main rally will be in the People Power Monument. Tama ba? Or kasama ba under that umbrella yung mangyayari sa Luneta? Oo, yung main event natin ay yung nasa People Power Monument sa EDSA. At ito po yung grupo na nananawagan laban sa dinastiya para mahawakan natin korupsyon. Isang transformative reform na we hope will pass in the next few months. Sana ito na yung pamasko sa atin ng Kongreso at Senado at vote against their family interest. Siyempre, kailangan i-pressure natin sila doon. Siyempre po, may iba't ibang grupo pa na mag-organize ng kanilang mga events, and we respect all groups na baka iba po yung panawagan sa panawagan natin. Pero sa dulo, alam naman natin na kaisa natin laban sa korupsyon at sa pang-aabuso sa mga Pilipino. So iba, hindi kasama yung nasa Luneta dito sa trillion peso march movement? It's a different coalition po that's calling for it. Sa dulo, alam naman natin, may pagkakaiba man yung ating mga posisyon at the moment in terms of moving forward, lahat naman din po ay nakikiisa na tayo ay against corruption. Sino ang kasama ng akbayan dito sa trillion peso march? Kasama po natin dito, we're happy to be joined by the leadership of the Catholic Church. Makikita po natin, maagang makakauwi si Cardinal Ambo, who will be concelebrating the Mass with other bishops. Gayon din po ay kasama na ang iba pang part ng democratic movement, kasama dyan ng Tindig Pilipinas, labor groups. Ang November 30 po kasi traditionally bilang Bonifacio Day ay pinangungunahan ng mga kasama natin sa sektor ng asahanin ng manggagawa. So yung nagkaisa labor movement will be joining us, and of course other people's organization under Kalipunan ay Defend, at nabanggit ko nga po kanina yung Tindig Pilipinas na coalition din ng iba't ibang coalition, civil society groups. Kasi may mga youth organizations din po tayo. Shout out sa Youth Against Corruption at sa Samahan ng Kabataang
lumalaban, SKL, at iba pa pang mga grupo na bumubuo ng ating Trillion Peso March Youth Movement. May na-confirm na ba na artist who will be there? Makakasama po natin sila Miss Universe, Catriona Gray. Ang kasama rin po natin tutugtog si Ben and Ben. At gayon din si Elijah Canlas will also be delivering a message. Gusto nga po namin magpasalamat. I'll take this opportunity sa Ben and Ben kasi meron silang isang important event that na hindi na nila makapupuntahan para sa pagtindig kasama ng bayan. Wow. Oo. Okay. And then huli, I just want to clarify, no, kasi sabi ni Teddy Casino kahapon, sa rally daw ng Trillion Peso March sa People Power Monument, hindi raw pwede magsabi na or mag-call for resignation. Is that true? Well, ang klaro po sa amin, united yung mga kasama sa Trillion Peso March sa pananawagan na panagutin lahat. And sisiguraduhin natin na at again, ang panawagan natin, this is not a simple changing of the guards. Importanteng baguhin ng sistema, ipasa ang anti-dynasty. Siyempre po, malaya ang mga iba't ibang grupo. Kung meron pa silang ibang mga panawagan, klaro lang po ang ating unity sa Trillion Peso March na we want to strengthen our democracy and we want to protect our constitution against hijacking ng mga undemocratic forces. Kasi po, yung mga ganong mga hijack, yun lang po yung siguro medyo mahihirapan tayo. Baka halimbawa may maglagay ng banner bigla ng pro-Sara, resign Marcos. Yung ganun po halimbawa, talagang hindi natin isasama yun kasi alam natin pati si Sara Duterte kailangan minagot. Kaya nga po, nag-file yung ilang mga kasama namin sa koalisyon ng impeachment against her. So yung mga ganun po siguro baka mahirap. Sa akin, lahat ng demokratikong panawagan ay pwede po sa Trillion Peso March. Okay. So anong oras magsisimula ang Trillion Peso March on Sunday, November 30? Yung mass up po natin ay magsisimula 6 a.m. to 8 a.m. pa lang. Pero yung official march ng ating mga leaders ay 8 a.m. po magsisimula. Tapos yung programa ay sisimula ng ating mga kasama sa labor movement ng 8:45 a.m. hanggang 10 a.m. at 9:30 a.m. And then pagdating po ng 9:30, ecumenical, ibig sabihin po interfaith. So, umagang-umaga pa lang po magkakasama na tayo. Para pagdating ng lunch, yung mga protest messages we will have at around 11 to 2 p.m. And then 2 to 6 p.m. performances po. So, buong araw po yung programa natin from 8 a.m. hanggang 6 p.m. po ng November 30. Bilang panghuling tanong, personal question ko lang to. Kasama ka ba dun sa slate ni Rizzo Hontiveros? Naku! Ngayon po ang klaro sa atin, palakasin natin yung mga hanay ng people's organization. So, dun po muna tayo tututok sa mga susunod na buwan. November 30 muna, bago yung 2028. In the meantime, maraming salamat, Rafaela David, for answering our questions right here on Morning Matters. We have the President of Akbayan inviting everyone to come over to the Trillion Peso March movement, a call against political dynasties and corruption, beginning 6 in the morning for a mass and then the 8 a.m. march. Okay, maraming salamat again for telling us all about that. Rafaela, thank you for your time. Thank you, Gretchen.